I think it is better na ganito, combination, no? May face-to-face, may asynchronous. Kasi pag purely online, sometimes yung problems in connectivity, internet. Ginawang 4 na oras na lang ang pasok sa mga pampublikong paaralan at child development center sa lungsod ng San Juan. Hindi tulad ng ibang lungsod sa Metro Manila na lumipat sa alternative delivery mode of learning o online classes dahil sa mainit na panahon. Ayon sa principal ng San Juan Elementary School na si Lucila Galang Artuyo, mas maganda ng shorten ang pasok kaysa ilipat ito sa online classes. Magiging mahirap aniya sa mga estudyante, lalo kung wala silang maayos na gadget at internet connectivity na magagamit sa bahay. At the same time, sa bahay, hindi naman natin masasabing lahat ng lahat ng students natin, learners natin, may kanya-kanyang, although nagpamigay ng tablet, no, noon ang local government. So, syempre, yung iba doon hindi na functional. So, sa cellphone. How about yung majority dito, mahihirap lang eh. So kung itutuloy pa rin yung online, mas mahirap sa parte ng mga learners. Sa kabila ng shortened classes dito sa San Juan City, tiniyak ng lokal na pamahalaan at Schools Division Superintendent na patuloy na makatatanggap ng supplemental academic activities ang mga estudyante upang maipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga tahanan. Pabor din ng magulang na si MJ Adayo sa bagong schedule na ipinatutupad ng pamahalaang lungsod ng San Juan dahil aniya mas natututukan ang bata kapag pisikal na nasa mga paaralan kaysa kapag online classes lamang. Para po naman sa akin po, sa okay lang naman po na face-to-face kasi magkakasama po sila magkaklase. Pag online kasi, pwedeng naglalaro lang yung bata, hindi masyado nakikinig sa teacher. Kahit na maiksi, at least magkakasama po sila magkaklase. Tutok na tutok po sila sa teacher po nila. Paliwanag din ng grade 6 student na si Miguel Lavilla, mas madali ang pagkatuto kapag nasa classroom kaysa computer o gadget lang ang kaharap tuwing klase. Mas gusto ko po itong shorten. Kasi pag online po parang andun ka lang po sa bahay, wala kang ma-socialize, parang di ka po na-expose sa outside world. Pag shorten po, face-to-face, parang tinuturuan ka talaga, feel na feel mo. Sinimulan nang ipatupad ngayong araw ang naturang bagong schedule na base sa ibinabang Executive Number FMC 193 Series of 2025 ni Mayor Francis Zamora, kung saan ang morning classes ay magsisimula mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, habang ang afternoon classes naman ay alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay Principal Artuyo, mainam para sa mga mag-aaral at guro ang ganitong adjustment sa pasok dahil na rin sa nararanasang matinding init ng panahon. Pagdating ng 11 to 12, super na talaga yung init eh. So makikita mo sa mga bata, uneasy na sila sa mga classrooms. Alam mo naman sa public school, hindi naman kami air condition, di ba? So mga ceiling fans and gumagana lang. So talagang makikita mong pati teachers, actually, may mga teachers kaming na high blood, no? Dahil sa sobrang init. So, siguro maganda na rin yung action na yun na ginawa ng local government para nga din sa safety ng mga bata. Nagiging distraksyon at nakaaapekto rin ang init at alingsangang nararamdaman ng mga estudyante tuwing klase. Dahil po sa weather, mainit-init na eh. Tapos, approach na din po yung summer, so crucial na din. Kasi pag nakatapat sa bintana, so yung tirik po ng araw, mahanda na sa'yo.
Para naman sa mga magulang, mabuti na ang maagang pasok at maagang uwi ng mga bata nang hindi rin kasabay ng pagtirik ng araw ang pag-uwi nila sa bahay. Sa akin, okay lang po yung ganun. Kasi talaga pag-uwian na po nila ng 12, yung dati. Ang init po kasi talaga sobra. Siksikan po dyan talagang yung mga bata, pawis. Ang hirap po eh. Kawawa yung mga bata pag sa init talaga. Okay naman po kasi para po sa kaligtasan ng mga bata, kailangan po i-ano po yung uwian po nila, iayos. Kasi super init po, lalo na po sa aming mga magulang din po, naghahantay po dyan sa may gate. Mainit din po. Sa pag-init ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa, gumagawa na ng mga hakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila ng init ng panahon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.